Oh, nandito na naman tayo para sa bagong video. Welcome back sa Bros of DK. Ako si Leslie at gagawa tayo ngayon ng drop-off mission. I-explore natin ang bahay na ito na nasa gitna ng kalsada dito. Sina Marino at Raymond na nasa unahan ay kailangan pang tapusin ang ilang trabaho kaya ihatid lang nila kami. At kami ni Danny ay magsisimula na mag-explore sa lugar na ito. Pero medyo mahirap kasi maraming kapitbahay. Makikita ka mula sa lahat ng anggulo at halos imposibleng mag-park ng sasakyan. Kasama ko ulit na yon si Danny. Tara, tol, sabay nating gawin ang misyon. Mahiging Mission Impossible to. Mission Impossible. Nasa Illinois pa rin tayo, maraming latian at sobrang maingat at mapagmatsyag ang mga tao rito. Maraming karatula sa bahay na nagsasabing pribadong ari-arian, bawal pumasok pero bulok na ito. Makikita mo ito sa loob, kaya tingin ko may nagmamalasakit pa rin dito. Tara, gawin na natin ito. Oo, tingnan natin. Sige, malapit na tayo. Excited na ako pare. Wala sila rito. Ito ang daan papasok sa lugar. Drop down 2. Isang drop down ito. Oo. Literal, isang hatch papasok sa loob. Diyos ko. Akin ang camera. Ibibigay ko na sa iyo ang mga gamit na yon. Yung jacket ko. Hindi pa ako nakapasok sa ganitong abandonadong bahay. Kailangan nating isara ng maayos ang hatch. Kung hindi, makikita tayo. Sa tingin ko ay ayos na ito. Sa tingin ko, maayos na itong nakasara ngayon. Sige. Nakatatakot yun, di ba? Ooh. Sige, nandito na tayo sa loob ng abandonadong lugar. Kailangan nating dumaan dyan. Kailangan nating gumapang dito dahil ito lang ang daan papasok. Ipapakita ko rin yung isa pang ruta pero sobrang delikado yon. Ginawa namin to ni Marino kahapon. Pumasok kami sa bahay na tuluyang gumuho at masasabi kong ito na ang pinakadelikadong bagay na nagawa ko sa buong buhay ko. Makikita mo yan mamaya. Sige, isuot mo muna ang jacket mo. Oo, kasi malamig. Uy, ang ganda ng sweater mo, may bulaklak pa. Salamat. Masyadong maganda ang suot ko para sa lugar na to. Oo naman. Gusto ko rin yung nakabiting ilaw dito. May kakaibang, parang bunker na pakiramdam dito. O parang bunker lang itsura nito, lalo na. Isa itong silungan sa Baguio o isang bunker o parang ganon. Sige! Tara na, tahimik lang tayo kasi may lalaking naglalakad ng aso at baka dumaan siya ngayon sa property. Kaya dumaan tayo sa butas na to. Good luck. Salamat! Mukhang storm shelter talagang napuntahan natin. Oh, sigurado. Karaniwan talaga yan sa bahaging ito ng Estados Unidos. Sige! Pasensya na, nag-aayos lang ako. Hindi. Walang problema. Ibang klasang exploration to, di tulad ng nakasanayan natin. Okay, napakadelikado rin na exploration na to. Sige, papasok na tayo ngayon sa basement. Ang bahay na ito. Lantad ang batong ito, tila Europeo ang itsura. Tulad ng nakita mo. Oo, ang bato. Dapat isuot ko na ang guwantes ko. Ay, may kawawang bathtub pa dito sa ibaba. Tingnan mo. Sa totoo lang, maganda siya. Pero dito sa kwartong ito, makikita mo na ang sinasabi ko. Ay, talagang gumuguho ng bahay. Iniwan na ito, siguro ilang dekada na ang lumipas. Dito sa Estados Unidos, kapag nilisan ng isang lugar, agad itong nasisira. Makikita mo yan dito, talagang delikado pasukin ang lugar na ito. Kailangan naming mag-ingat sa bawat hakbang namin. Dati itong hagdanan papunta sa itaas, pero ibang daan ang gagamitin natin. Sige. At sa tingin ko, ito rin ang dahilan kung bakit napakaraming karatulan ng pribadong ari-arian dito at napakaraming karatulan ng bawal pumasok dahil napakadelikado ng lugar na ito. Ayaw nila ng bisita rito, pero bilang mga tunay na explorer, in-explore namin ito. Diyos ko. Diyos ko.
Umuulan pa nga ng nyebe sa loob ng bahay ngayon. Talaga. Hindi ko alam kung makikita yon sa camera, pero makikita mo ang maliliit na snowflakes na bumabagsak. Sige. Ayos ka lang, tol. Oh! Ayos ako. Sige! Ganito kami ni Moreno pumasok sa bahay. Grabe talaga. Bumagsak talaga ang buong sala. Nakakabagsak ka na. Diyos ko. Diyos ko, Danny. Kailangan ko bang gawin yun? Oo, kailangan mo. Kaya ako rin mag-video mag-isa, pero magkasama tayo ngayon. Hindi. Kaya ako. Oh! Ano lang? Ayos lang. Ayos lang ako. Sige, para ipakita, bibigyan kita ng overview, nandun si Danny. Ito ang bintanang pinasukan namin ni Marino. Tinawid namin lahat ng mga guho na ito at pagkatapos pumasok kami sa bahay dito. Diyos ko, grabe ito ngayon. Nakikita ko ito sa liwanag ng araw, pero nandito ako noong gabi. Diyos ko, sige. Ihahanda natin ang malaking kamera at dodokumentuhin ang buong lugar na ito. Sa isang liblib na parte ng Amerika, nakakita kami ng bahay na tila perpekto mula sa labas. Pero matapos lamang ang isang dekada ng pagkakabayaan, kalahati ng bahay ay gumuho na sa loob. Ayon sa nalaman namin, dati itong tirahan ng mapagmahal na mag-asawang Amerikanong mahilig sa musika. Sa kasamang palad, maagang naiwan mag-isa ang asawa nang namatay ang kanyang misis at lumipat ang mga anak sa ibang estado. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pangongolekta ng musika at kadalasan ay abala siya sa pakikinig at paggawa ng musika pati na rin sa mga lokal na kaganapan. Ang bahay ay isang kahangahangang sulyap sa nakaraan at sabik kaming tuklasin ito at alamin ang mga misteryo nito. Handa ka na bang sumama sa bagong adventure sa US? Danny, ito talagang isa sa pinakamapanganib na bagay na nagawa ko sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakakita ng bahay na ganito kasira. Sige, ang lugar na kinatatayuan ko ngayon ay ang dating pasilyo, dating hagdanan papunta sa itaas na palapag. Makikita mo pa rin ang handrailing dito, nakasabit pa rin ang wallpaper at talaga nakakatuwa ito. Tingnan mo, makikita mo ang mga patong ng wallpaper sa mga taon ng kapabayaan at paninirahan nila dito. 1, 2, 3 patong. Tuwing ilang taon, pinapalitan ito ng mga tao at binibigyan ng bagong itsura ang bahay. Pero ngayon, maari nang hawakan ang handrail. Mag-ingat ka. Tulungan niyo ako. Oo, ayos lang ako pare, ayos lang ako. Salamat. Gusto kong mag-explore sa ganitong lugar. Hilig ko ang ganitong pagkabulok. Hamon para sa akin pumasok sa ganitong lugar at minsan delikado pero hindi ko naman iniintindi yon. Oh, tingnan mo dito. Dito natin makikita ang unang artipakto sa lugar, Agosto 2011. Iyon ang huling petsa may tumira dito noong nakaraang taon. Sabi ko, akala ko noon 2 dekada na itong inabandona bago iyon. Wala pa akong masyadong alam tungkol sa lugar na ito pero nahanap na namin ang unang artipakto at 1 dekada lang pala itong inabandona, hindi 2. At ito ang kanilang kusina, ito ay pagmamay-ari ng pamilyang tumira dito sa lugar na ito. Lahat ng yan ay nasa ganitong retro na estilong Amerikano. Tingnan mo ito. Sobrang gusto ko ito. Ang makulay na estilo ng kusina. Sobrang. Dekada 60 sa Amerika.
Pagkatapos ng bigmaan, gusto ko ito. Mukha itong typical na American diner. May upuan ng diner sa loob. Ang mga chrome na hawakan, pati yung pula. Sabi mo nga, lahat ng kulay nandito. Pati na yung mga placemat dito na iba't ibang kulay. At gusto ko rin na gawa pa rin ito. Pati na rin yung fluorescent na nakasabit dito sa dilaw na base sa taas nito. Talagang Amerika ang dating ito noong dekada 60. Astig! At nandito ulit tayo sa lutuan dito. Pinag-uusapan na natin ito nung nakaraang linggo sa video, pero makikita natin na lahat ng kontrol ng lutuan ay nasa ibabaw nito. Estilong Amerikano ito. Ano ang huling niluto nila? Ipapakita ko lang, hindi naman ito isang. Hindi ito pagkain, parang lana lang ito na nandito. Sa tingin ko, may hayop na dating nanirahan dito. Oo, baka kuneho o iba pa. Kasama pa ang takore at mga gamit na nandoon pa. Tingnan mo yan sa pader. Nakasabit pa rin ng glovelet, yung oven glovelet, pero lahat ng nasa paligid dito ay talagang nabubulok na. Wow. Oh, at itong maliit na pintuan dito, kailangan mo ulit mag-ingat ng husto. O, yung sahig, eksakto kung saan mo ilalagay ang paa mo, doon bumabagsak. Makikita mo. Kurtina ito na patungo sa saladon. Diyos ko, mga baliw tayo. Danny, Diyos ko, Sabihin mo na lang na baliw ako. oo at sumasabay lang ako. Sumusunod ka lang. Eksakto. Hindi. Hindi na nga sila bumubukas na yon. Dahil bumabagsak na ang kisame. pero tingnan mo. Lahat gawa sa bakal. O gawa sa bakal. Oo, kaya parang bumabalik na naman ang retro na estilo. Pati yun. Grabe. Grabe ang pagka-Amerikano nito. Halika, tingnan mo dito sa loob. May drawer na puno ng McDonald's ads. Tapos, andyan si Eminem, ang talino, pati Pizza Hut. Talagang Amerikano, kaya gusto ko mag-explore sa iba't ibang panig ng mundo. Nagbibigay ito sa akin ng iba't ibang pananaw sa mga bahay at kung paano namumuhay ang mga tao at kung paano. Oo, gustong-gusto ko talaga ito. Tingnan mo rin ang mga switch ng lababo. Yun ba yung bukas at Sara? Yung mainit at malamig. Ang galing! Sige, huwag kang matumba. Kailangan ko nang bumalik, sige. At dito naman, may uka tayo sa payder kung saan may refrigerator sa loob. Sabi ni Robin kay Sparrow. Gusto ko talagang malaman kung bakit ang mga nag-aalalang tao ay nagmamadali at laging nag-aalala. Tama, ang ganda ng sinabi. Bakit nga ba tayo nag-aalala? Ayos lang naman lahat, di ba? Yung magandang dilaw na upuang nasa sulok, andun pa rin lahat ng gamit. Pareho pa rin ang itsura at estilo ng lalagyan ng tinapay. Alam namin ang ilang gamit sa pag-aayos at pagtatago ng bagay para sa mga uto-uto. Gusto ko ring magbahagi ng kwento mula sa isang tao. Sinabi nila na may matandang lalaki na dating nakatira rito kasama pamilya niya, pero siya na lang ang natira. At ang nakakatuwang bahagi dito ay mahilig talaga sa musika ang lalaking ito. May sarili siyang tindahan ng plaka sa bayan na malapit dito. Mahilig talaga siya sa musika. Nagpunta siya sa iba't ibang bahagi ng bansa at nanood ng mga dula, opera at iba pang palabas. Sobrang mahal niya talaga ito. Sa totoo lang, yun lang ang tanging bagay na alam ko tungkol sa lugar na ito, sa kasamaang palad. Lahat ng kabinet ay may laman pa rin sa loob. Lahat ng nandito ay sobrang Amerikano. Pati na rin ng mga diary yung ito sa counter. Tama ka. Oo, Parang hindi namin ito ginagawa sa Europa. ganito yung bahay. Nakakapanibago, parang may diaryo at gamit sa ibabaw ng counter. Alam mo yun? Oo, ganito talaga sila namuhay. Sigurado ako, ayaw nilang masira ang countertop kahit paano. Sa tingin ko, Medyo kakaiba. Kung tutuusin. hindi ko na ito mabuksan. Pero tara, pumasok pa tayo sa loob ng kwartong ito. Magiging challenge to. Napakahirap niyan. Anong meron sa ilalim nito? Pwede ko ba galawin ito? Mas mabuting huwag mo na lang galawin.
Gusto ko talagang galawin ito. Buong. Kabinet ay babagsak. Dati itong nakasandal sa pader dito, natumba ito. At sa tingin ko, sa loob ng ilang buwan o taon, babagsak na ito. Pati na rin sa basement, punong-puno na ito. Pero pwede mo pa rin silipin sa loob dito. May kahon tayong hugis puso dito. Tapos na ang araw ng mga puso, pero ubos na ang tsokolate sa loob. Sige, ako muna ang mauna. Mag-ingat ka. Mag-ingat talaga. Diyos ko. Pwede mong ibigay sa akin ang camera kung gusto mo. Sige. Nagawa natin. Tara, daan tayo sa parteng ito ng bahay. At naniniwala ako na dito nanirahan ng huli at pinakamatagal ang lalaking tumira rito. Pinag-uusapan namin ni Danny at interesante ito. Umpisahan natin sa kwartong ito na may maliit na entrance hall. Kita mo, pwede kang pumasok dito sa bahay. Yung maliit na upuan para sa isa lang. Kaya sa huli, mag-isa na lang siyang nakatira dito. Dito siya uupo, malamang nakikinig ng musika at nag-e-enjoy mag-isa. Napaka-rural ang lugar nito ng bansa at kakaunti ang pwedeng gawin. Sige, nandito ang kabinet sa harap natin. Interesado talaga ako sa mga librong ito. Hindi pala ito mga libro. Mga pabalat pala ito ng vinyl records. Ah, talaga ba? Beethoven, Parang album ito para sa... Emperor. Columbia Masterworks. Ang ganda niyan. ang ganda pa rin ng pagkakapreserba nila. Tama, kunin natin ang isa. Mag-ingat ka. Malamang galing ito sa tindahan niya, nagbebenta siya ng ganitong mga plaka. Wala siyang masyadong amag kumpara sa pabalat. Wow. Tutunog pa rin naman sila, di ba? Oo, nagamit na yan. Ilan? Wala akong alam tungkol sa mga plaka. Tingnan mo, medyo gas-gas na siya. Kaya Oo, maraming gasgas ito. May gas-gas. Hindi ito guhit, gas-gas talaga. Tumatagal ba sila habang buhay o paano? oo, kung alagaan mo ng maayos, Kung aalagaan mo sila, okay. At marami siyang mga plaka gaya ng nakikita mo. Pero sa kasamaang palad, unti-unti nang kinakain ng walang hanggang amag ang lahat ng mga plaka. Mayroon din siyang maraming plaka. Marami pang classical na musika ang nais niyang pakinggan ang Gardens of Claudia Monet. Monets? Louis Armstrong, syempre. Musika ng violin mula kay Joseph. Tingnan mo, lahat ng classical, mas matatandang musika na talagang hinangaan ng taong ito. Sige, tingnan natin ang mga artipakto dito. Mayroon tayong parehong uri ng mga garapon na nakita natin sa kusina, pati na rin ang disenyo nakikita mo. Yung dilaw. Mukhang kapareho ng upuan, kaya baka magkasama ito sa package dati. Hindi na rin nabubuksan ngayon. May magandang lampara ng langis sa tabi. Gusto ko sanang makahanap ng litrat o kahit ano na may pangalan nitong luma. Pare, lahat ng ito ay walang laman, sayang. Sponge lang ang nasa loob nito. panglinis ito ng mga plaka. Ito? Pati na rin ito. Nandito na ito palagi. Hindi ito. Panglinis yun ng bintana. Pero may espesyal kang gamit para sa plaka. Hindi ko alam ito. Kailangan mong linisin ito. Talaga? Pati karayom ng plaka, kailangan mo ring linisin. Grabe, alam nyo ba to? Sabihin nyo sa akin sa comment section kasi wala talaga akong alam tungkol dito. Mahilig ako sa musika at Kaya naman. Kasama kita. Lahat ng musika sa mga video ay si Danny ang pumili. Hindi ko alam masyado ang tungkol sa musika. Kahit mahal ko ito, hindi ako eksperto rito. Ganito ang panlasa niya sa musika. Gusto ko ang mga garapon natin dito. Disenyo ng Magdalen. Oh, Indiana. Malamang nagpunta siya roon at binili ang tasa sa souvenir shop. Nandito tayo sa Hall of Elements ngayon. Ito ba si Lincoln? Lincoln! Oh, pasensya na. Ayokong magkamali dito sa Estados Unidos kasi baka mapuna ako ng mga tao. Magandang painting sa itaas. ang ganda nito. Magandang tanawin. Sige, at may espesyal itong pangalan sa Ingles, nakalimutan ko lang. Tinatawag namin itong Christmas hat sa Dutch.
Sa Portuguese, tinatawag itong presepio. Presepio. Maingat na ilagay ito dito sa taas. Gusto kong malaman ng English. Ilalagay ko ito sa screen. Sige nasisira na ito. Oo, at dito makikita natin ang isa sa mga una niyang record player na iniwan na lang. Wow. At pati daga o hayop gumawa rin ng pugad doon. Pero tumutugtog din ito ng kaset. Ah, talaga? Oo, nandito, oo. Kaya ito ay special. Isang espesyal na uri tulad natin. Danny, maligayang pagdating sa kanyang tirahan. Ang cute nito, masasabi ko, sobrang cute talaga. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Parang playroom ng bata dahil sa mga kulay. Napakakulay. Ang sitting area niya. Dito naman, naiwan pa rin ang lahat sa loob. Jukebox ba ito? Hindi. Mukha lang itong jukebox pero radyo lang talaga ito. Vintage na radyo. Oo. Talagang vintage na radyo pero ang ganda ng itsura. Ang ganda talaga. Ang ganda nito. Pwede kang pumili ng mode gaya ng CD, jazz, piano, pero radyo lang talaga ang gumagana. Walang CD, cassette o iba pa. Hindi ako sigurado. Mukhang wala naman siyang kahit alin doon. O itong lamparan ng langis sa itaas nito. Tingnan mo ang laki ng imbakan nito sa ilalim. Pero pinalitan na ito at ginawang dekuryenteng ilaw kalaunan. Gustong gusto ko ang estilo nito. Sobrang gusto ko talaga. Dito, meron tayong fader na ito. Itong ilaw na nakatayo sa post dito. Napakakaraniwan noong dekada 60 sa Amerika, pati na rin ang switch ng ilaw dito. Oo, yung dilaw. Tingnan mo ulit. Mga bahay na retro. Dapat gumagana pa rin ang kuryente dito sa lugar na to. Pero susubukan natin ito sa dulo ng video kasi ayaw nating magduda ang mga tao dito. Siyempre, mayroon tayong maliit na hapagkainan. May 2 upuan sa paligid at 3 upuan pa. Siguro nakapwesto to dun dati. Ayon, nandito. Dito siya kumakain ng hapunan noong mag-isa pa siyang nakatira rito. At dito naman ang sala kung saan madalas umupo ang may-ari, siya lang mag-isa, nakikinig ng kanyang musika, tinatapos ang araw. Tapos syempre, dito rin may maganda siyang record player. Doble ba ito o kakaiba ang klase? Hindi. 2 plaka lang ito. Oo, magkapatong lang ang mga plaka. Cesar Frank, Simponya sa Salamin. Talagang classical na musika. Kapag dumadaan ka sa bahay na ito noong panahon na nakatira pa ang lalaki rito, maririnig mo lang ang classical na musika na lumalabas mula sa bahay. Isipin mo, siguradong ka mga mangha, parang nagmamaneho ka rit o nagpapalakad ng aso at naririnig mo ang musika mula sa lugar na ito. Ay, grabe. Dito talaga nababagay ang plaka na yon. Oo, ang pinakamagandang musika sa mundo. At sa tingin ko, isa pa rin ito sa pinakamagandang musika sa mundo. Klasiko ito. Klasiko ito at hindi ito mamamatay kailanman, magpapatuloy ito magpakailanman. Dapat silang iligtas. Malungkot ito. Totoo. Oo, malungkot lang talaga. Sige, mag-focus muna tayo dito sa upuan. May maganda tayong pulang sopa dito. Tingnan mo. Ay, wow. Napakaganda talaga ng sopa. Malamang tinakpan niya ito para hindi masira ang ganda nito. Nakalimutan ko ang tawag dito, pero parang kutson o upholstery. Pero hindi talaga upholstery. Mas kutson talaga ito. Disenyo ng kutson, sa tingin ko. Ipinapakita nito ang dating tanawin ng Amerika tungkol sa pagsasaka at ganong pamumuhay. May mga patay na ladybug din sa loob ng sofa, gaya ng nakikita mo, marami sila. Tingnan mo yan, bakit sila nandito? Hindi ko alam. Siguro naghanap sila ng init kapag taglamig, kaya pumasok sila sa loob ng bahay. Maniwala ka man o hindi, laging natutulog ang lalaking ito sa sala. Baka bumagsak na ang mga palapag sa itaas habang nandito pa siya. Sobrang grabe ang pagkasirang ito. Sa Europa, aabuti ng daan-daang taon ang ganitong klase ng pagkasira.
Pero dito sa Estados Unidos, naniniwala ako na ang ganitong klase ng pagkasira, mas masasabi ko na mga 20 hanggang 30 taon ng pagpapabaya, 10 taon ay mabilis na. Oh, sobrang bilis ng ganitong pagkasira, oh. Nakakabaliw talaga. May plato dito at mukhang may ladybug para sa hapunan. Pero dito, meron siyang parang maliit na mesa na pwede mong ilagay sa harap nitong sofa. Tama. At tapos pwedeng maghapunan ng ganon. At makinig ng musika. Siguradong sigurado. Ito ang kwarto niya, mga kaibigan. Magandang kwarto na may pink na sapin sa kama. Mag-focus muna tayo sa side na ito. Nakikita ko itong bangkang may layag, may kable pa nga na lumalabas sa likod gaya ng nakikita mo. Kaya parang may ilaw sa loob. Siguro umiilaw itong board at pati na rin ang loob ng kabina kapag ito ay, malamang. Mahilig siya sa literatura kaya makikita mo maraming naiwan na libro at magagandang edisyon na may ilustrasyon. Wow! Halatang mahilig ang taong ito sa mga klasikong bagay. Ang banal na Biblia, syempre, nasa napakarelihiyosong bahagi pa rin tayo ng Estados Unidos. Nakikita ko rin dito ang isang interesanteng libro. Pakikipagkita sa Hapon. Sa mga hindi nakakaalam, isang hapon sa paborito kong bansa, hindi lang para mag-explore, kundi pati sa pagbisita. Dadalin ko si Danny dun next year. Siguradong may bagong Japanese series na darating. Tungkol ito sa kasaysayan ng Hapon. Kultura ng Hapon. Ang Hapon ay napakagandang bansa, tol. Gustong gusto ko ito. Kalikasan, tao, kultura. Ang galing. Sorry, tama na sa Hapon. Balik Amerika na tayo. Makikita mo ito sa magandang kabinet sa itaas ng kanyang kama. Dito, may mga libro at artepaktong nakakalat pa rin sa paligid. Gusto ko yung bilaw dyan. May mga accent kahit saan, kamangha-mangha ang atensyon sa detalye. May halaman, florera at mga ilaw sa taas na parang lamparang de langis pero de kuryente pala. Tingnan mo, may isa pa tayong light blue na switch ng ilaw. Nakakamangha. At syempre, ang kanyang kama mismo kung saan siya natutulog, kung saan siya dati naroroon, kung saan siya nagpapahinga. Ay, nakalimutan kong ipakita ang nightstand. Oo nga pala, isa pa. Isa pa sa magagandang lamparang delangis. Wow, wala talagang laman dito. Gustong gusto ko talagang makahanap ng litrato ng lalaking ito. Radio set. Napansin mo bang walang telebisyon sa buong bahay na ito? Siguro luma na talaga ito. Nakikinig lang siya ng musika. Pero ganun yun. Pero ako, parang ganun. Kung bibili ako ng bahay, ewan ko. Sa totoo lang, hindi ko rin iniisip na bumili ng telebisyon kasi hindi naman ako nanonood ng telebisyon. Ako rin. Mahilig talaga ako sa musika. May magandang kabinet dito. Mga bulaklak sa taas niyan, syempre, plastic na bulaklak kasi hindi tatagal ng ganito katagal ang totoong bulaklak. Mukhang iniwan ang lugar noong Pasko dahil makikita ang mga bahay Pasko sa iba't ibang lugar. At pagkatapos may isang napakagandang mesa sa ilalim dito. Wow! Napakagandang antigong gamit yan. Nandito pa rin pati mga sinturo niya. Nakikita ko na mga sinturo niya ito. Napaka-astig. Masasabi ko, sinturong gawa sa balat. Astig na sinturong balat. At mas marami pang mga libro doon. Mga likhang sining sa pader. At saka Dani, kung titingnan mo sa kanan dito, ang kaha mula sa kusina ay literal na nakausli. Itong predyeda. Yan ang predyadar. Tama, dahan-dahang nakausli sa kwartong ito. Dani, pero naistorbo talaga ako ng radyo na yan. Sobrang may istorbo ako ng radyo. Ang laki-laki nito, Malaki ito para maging radyo. meron itong parang Masyadong malaki ito para maging radyo. gumagalaw ito. Teka, ano? Sa tingin ko, hindi lang ito basta radyo. Nakita ko na ito dati kaya napapaisip ako. Ay pasensya na, ayaw kong masira ang kahit ano dito pero napakarupok nito.
Naipit. Alam ko na, siguradong alam ko na ito rin ay isang plaka player. Grabe, ang ganda ng gamit na to. May pangkamot pa sa likod dito. Pero meron kang napakagandang plaka player dito. Ay, siguradong ang sarap ng tugtugin nito noon. Ano ang tatak nito? Tiele Funken, isang German na tatak. Talaga. Wow. German na tatak ng radyo. Ang ganda, isa sa uli ko na ang pangkamot. Ang saya ko na nahanap ko yon. Wow, sige. Nalutas na ang misteryo. Tol. Ayusin natin ito ng maayos. Babalik kami. Danny. Ano? Alam ko, ayaw mo nito, pero may isa pang bahaging kailangang kunan. Diyos ko, ito yung sirong bahagi. Tama. Inaasahan mo na ito, di ba? Gusto ko talagang pumunta doon. Gusto ko talaga. Hindi ko alam kung nakikita ito sa camera, pero itong buong sahig ay... Wala na. Kita mo yung sofa sa baba, yun yung galing sa sala. Oh, Oh, yung berdeng bagay. sige, bababa ako dito, tapos iabot mo sa akin yung camera. Nice ko ring malaman kung pwede tayong umakyat. Hindi, itaas ay tara na. Walang hagdan o iba pa. Kakapit lang ako sa hagdan, tapos aakyat. Kung may nanonood, gusto nila at gusto ko din ng kaligtasan mo. Kaya hindi ko hahayaang gawin mo yon. Wala ka namang makikita talaga. Parang kalahati lang sa atin ang nakakapunta roon. Salamat, pare. Sige, dito makikita nyo ang isang bahagi ng living area habang bumababa si Danny. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura nito. Literal, may nakasabit na cabinet dyan na may mga artipakto sa loob. Nandyan pa rin ang mga kurtina sa dingding. Ayos ka lang ba, bro? Sana hindi ito masira. Sige, ayos lang ako. Sige. Susubukan ko kung matibay o matatag ito. Makikita mo sa gilid. Maraming bato, may mga bato, oo. Ang bahagi ng bahay na ito ay itinayo sa bato, kaya wala sigurong basement sa ilalim. Hindi, sa tingin ko dito na mismo ang basement. Oo, kung ibibigay mo ang camera, ako na ang magvi-video ng bahagi na yon para ipakita sa mga tao kung ano ang nandito. Dati may desk area sa bahaging ito, gaya na makikita ninyo, may mesa tayo dito kung saan may nagtrabaho dati. At pati na rin itong berdeng sofa na may kakaibang disenyo na nandito sa sulok. Gaya ng nakikita ninyo, andyan pa rin ang mga papel at nasa ibabaw pa rin ang ilaw. Tingnan natin kung anong meron dito. Isa na namang pugad ng daga. Hindi na talaga ito mabuksan. Sayang. Gustong-gusto ko rin itong berdeng board na nakasabit sa feeder na may mga plato at mga ilaw at lahat. Sige at ipakita mo muna yan dyan. Ipagpaliban muna natin ang pagpasok doon. Ano ang pwede mong subukan kung posible yon? Pwede bang may sabihin lang ako? Ito ang banyo. Oo, totoo yan. Itong banyo, may salamin dito. May inidoro. Nakahiga sa sahig dun. Kita mo, may maliit na artifact ng batang naliligo. Sige, pwede mo bang puntahan yon? Sa tingin ko ito, medyo matatag na yan. Hindi, pero kaya natin gawin yan. Ganun ba? Nabubuksan ba yan? Hindi. Sa tingin ko, kailangan natin mapapasok doon. Talagang naipit ito. Dinadaganan ng kesame. Diyos ko! Susubukan ni Leslie na gumapang sa butas. Na sa tingin ko ay magiging mahirap dahil masyadong maliit ang butas. Isang napakaliit na butas.
Hindi lang siguro na itulak ng maigi. Oo, kasi may... Maraming bagay sa likod nito. May metal na bagay sa sahig. Sige, pwede na tayong pumasok at dito tayo papasok sa isa pang bahagi ng bahay. Diyos ko! Oo, ito ang pintuang pinasukan natin ng gapang. Hello. Napakalit! Sige, ayan na bro. Sa tingin ko, wala namang masyadong makikita dito. Maliit lang na garahe ito, kaunting espasyo para sa imbakan. Kitang-kita mo rin ang pagkabulok dito, pero sa ilalim nito ay walang basement, kaya matibay talaga ang lugar na ito. Oo, wala namang masyadong kwento tungkol sa bahaging ito, maliban na lang sa mahilig din maglaro ng golf ang dating may-ari. Kailangan kong sabihin, mahal talaga ang mga ito. Tingnan natin kung anong brand meron tayo dito. Lady Executive, Executive, wow! Pwede mo bang ipakita? Oo, number 5 ito. Ang golf ay isang napaka-Amerikanong esport. Nakapaglaro ka na ba ng golf sa buong buhay mo? Oo, maraming golf sa Portugal. Talaga? Golf course. Oh, hindi ko alam. Sikat pala ito. Pagbalik natin sa Portugal, mag-golf tayo. Mahilig ako sa golf at isa pa yan sa mga interesting dito. Ayan yung magandang typewriter sa baba. Hindi mo pa siguro napapansin, di ba? Hindi. Ang ganda nito. Wow. Wonderwood. Sa ilalim ng Underwood. Ilang beses ko na itong nakita sa Europa. Wow, talagang luma na ito. Gusto ko ito. Itong vintage na bisikleta, tinitingnan ko lang. Mukha lang itong normal na bisikleta, gaya na nakikita mo. Pero may odometer ito dito. Tingnan mo, umaabot ito sa 40 or 50. Kaya dati, baka nagkaroon ito ng motor o kung anuman at maari masakyan mo ito gamit ang motor. Napaka-interesantang bagay. Wow, sige. Ang huling gagawin natin ay lalabas ulit tayo at ipapakita ko sa inyo ang labas ng bahay at kung ano ang itsura nito. Gawin na natin yan ngayon. Oh bro, oras na para lumabas ulit. Malamig dito sa loob at madilim na rin sa labas kasi katatapos lang natin magpicture at mag-shoot. May yelo pa nga dito sa pader. Oo. Nilalamig ako pare. Sige salamat. Ilalamig din si Danny sa lugar na ito. Oh, nanginginig din ako. Sige, pwede ko ba itong ibigay sa'yo? Mabilis lang akong sisilip. Kung walang tao, lumabas ka na. Sige, mukhang wala namang tao. Sige, tara na bro. Salamat. Sige. Nasa labas na ulit tayo ngayon. Oo, ipakita natin agad ang harap ng bahay. Malaki pala talaga ang lugar na ito, gaya ng nakikita mo. Wow, tingnan mo yan. Marami pang mga kwarto sa itaas na hindi na namin kayang marating, sayang. Pero malaki talaga ang bahay na ito at sobrang nagustuhan ko ang arkitektura nito. Ang galing! Gawa ito ng buo sa kahoy, nakaraniwan sa lugar na ito. At meron pang upuan dito sa labas ng lugar kung saan pwedeng umupo ang mga tao at mag-enjoy. Sa tag-init, hindi sa taglamig na yon, masyadong malamig dito. Dito sa harap ng bahay, nagpapasalamat ako sa inyong panonood. Napakaganda at nagustuhan ko talagang tuklasin ang lugar na ito. Para adventure na may halong residential. Masaya akong naidokumento ko ang lugar bago ito masira.
Danny, salamat sa pagtulong sa pag-video ng lugar na nakalimutan niya. May link sa description, paki-like at mag-subscribe kung nagustuhan mo. Kung bago ka dito at gusto mo pa ng adventure, may link sa description para sa Patreon. Doon, matutulungan mo kaming sakupin ang mundo at tuklasin ang mga lugar na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kits ulit tayo sa susunod na linggo para sa isa na namang epic na adventure.